guys, muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po tayong dako ng mundo, mapa Pilipinas man po tayo or mapa ibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan, lalong-lalo na ang ating mga kapwa OFW. Mag-ingat po kayo kahit saan ng bansa po kayo, mag-ingat po kayo dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Ganon din po ang ating mga mami, mga daddy, ate, kuya, tita, tito, and lolo't lola. Mag-ingat po tayo. Maganda po tayo po ay palaging malusog dahil yun nga, ang weather natin sa Pilipinas ay paiba-iba na po. Di ba? At syempre po, dito po ay meron po tayong bibigyan ng isang reaction. Ito nga medyo nakakalungkot no dahil sa isang Rochelle Morales vlog ay nababas ng walang katuturan. Po tayo pupunta sa ating reaction ay nais ko po muna suportahan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog, and Kalingap Rob. And of course, Ruel of Malalag and Rochelle Morales Vlog. Huwag po tayo guys mag-skip ng ads sa kanilang mga video upload dahil sa hindi po natin pag-skip ng ads sa kanilang mga video upload ay malaki po ang ating naitutulong po sa kanila. Siyempre po, makiusap na rin si Ate Yoli's Vlog sa mga hindi po nakapag-subscribe kay Ate Yoli's Vlog. Please do subscribe my channel Ate Yoli's Vlog at pa-click na rin po ng inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay ma-notify din po kayo. At siyempre po, pa-support na rin po sa aking mga co-reactors, lalo na po kami dito ang road, mga kasamaan ko po sa road ay supportan po natin lahat, di po ma? So dito ay wala po tayo guys bibigyan ng isang reaction, kundi ito po yung live no, matagal ko na gustong reactionan ito pero wala po tayo palaging oras dahil naging busy nga tayo no sa mga nakaraan nito dahil may inaayos tayo para nga sa gusto nating makatulong sa community ng Rochelle na magkaroon ng katahimikan, magkaroon ng payapa, no? Dahil siyempre nakita natin ang ating sinusuportahan ay mga charity vlogger, di ba? Maganda yung napaka-good vibes lang, tahimik lang ang paligid, di ba? Pero bago po tayo guys pupunta, bago tayo magbigay ng ating komento, nais ko po na muna wala tayong video clips no, nakukunin. Pero meron po tayo ditong audio clips na kuha ko. May audio po tayo nakuha dito sa live ni Rochelle Morales Vlog nilangga. Pakinggan po muna natin dahil dito guys ay medyo nagkuha talaga ng attention ko dito no sa kailan bakit siya nabas dito. So, pakinggan po muna natin bago po ako magbigay ng aking komento dito. Pagsabi po sa kanila na I love you, hindi po ako nag-response. Kasi nga po, syempre, bakit ako mag-I love you to kung wala pa naman ako nararamdaman. Tama. Nung mga panahon po nag-I love you sa akin sila nga ay parang wala pa rin po ako sa kanya feelings na doon. Parang yung normal lang po na sa kaibigan, di ba? Siyempre sa kaibigan, pwede kang mag-I love you pero hindi katulad ng I love you na higit pa dun sa kaibigan, di ba? So, cut mo na. Dito guys, yung sabi niya, dati na pag nag-I love you silang sa kanya ay hindi siya nagre-response, no? Kung nakikita nyo, kung kayo ay talagang nakasubaybay sa kanila, kung napansin nyo noon sa mga vlog ni Kalingap Rob, no, mga ilang episodes na yon, ay naririnig natin talaga si Dodong nagbubulong ng I love you, no? Pero tapos nakita natin lahat guys na alangga ang kanyang sagot ay nakangiti lamang siya, di ba? At tama naman, bakit nga naman ba talaga sasagot silang ng I love you din kung wala pa nga ka namang nararamdaman? Diba? So, mamaya may paliwanag tayo dyan sa mga ganyan. Dahil dito, para maintindihan no, ng mga tao, lalong-lalo na yung mga nambabas sa kanya. So, patuloy po tayo. Ano lang po, nung smile lang po ako nun. Yan, smile lang siya. Sabi ng I love you. Hindi ba tandaan nilang Hindi sa kanila. eh, di ba? Marami naman akong pinagsabihan ng I love you sa mga kaibigan ko, sa family, yun. Pero yung totoong I love you, kailan ka? Kailan ka talaga?
Same. Totoong I love you niya kay Langga. Mas nag-response na lang ako sa kanya na hindi niya akalain na magre-response ako sa kanya ng araw na yun. Tsaka parang normal na din. Katulad ako na sinabi ni Langga. Wait, ano yun narinig ko? Wait lang Langga. Wait, kahit nagkuha ko dito guys ng records. Wait lang, nagkuha ko nito guys no, medyo hindi ko to pinansin, hindi ko to nabigyan ng pansin ng kinuha ko. Sa magkaibigan, sa magkakapamilya, marami naman akong pinagsabihan ng I love you. Wait, narinig nyo yung sinabi niya, hindi niya maalala kung kailan niya hindi niya maalala kung kailan siya nag-response. Basta nag-response na lang siya ng I love you din. So, ibig sabihin, anong ibig sabihin dun yan Langga? Nag-response ka ng I love you, ibig sabihin ano yun? Sinagot mo na. Hala, grabe. Sorry guys. hindi to dapat yung aking reaction, no? Dahil meron po tayong paliwanag dito sa mga, kasi dito, nang kinuha ko itong video clips na ito guys, mainit ang ulo ko dun sa basher. Nung nambas kay Langga. Pero parang ngayon lang nag-flashback sa isip ko, yung sabi niya na hindi niya matandaan kung kailan siya nag-response ng I love you. Basta nag-response siya. At kinagulat daw ni Dudong Ruel ang kanyang pag-response. Hello, Rochelle. Wait, sige na guys. Patuloy tayo. Parang na-shock din ako Langga sa'yo Marami naman akong pinagsabihan ng I love you. Sa mga kaibigan ko. Sa family. Batayan nyo to. Pero yung totoong I love you, kailan ba? Kailan na talaga? Hindi ko rin matandaan kung kailan yun. Mas nag-response na lang ako sa kanya. Hindi niya akalain na magre-response ako sa kanya ng araw na yun. Tsaka parang normal na din. Katulad ako na sinabi ni Langga kanina. Nag-response na talaga siya. Diyos Rachel. Para sa magkaibigan, sa magkakapamilya. Halimbawa, ganyan. I love you. Ba, ganyan. Tapos na ako, I love you. Good night, I love you. Ganun. Pero totoo. Minsan kasi, ang I love you kasi, pwede mong sabihin kahit kanino. Pwede mong sabihin, pwede mong bitawan yung salita ng I love you na yan. Kahit kanino. Pero yung gawin mong iparamdam sa tao, yung ano ba, Ginamento niya. Teko dito ka, Rochelle. parang ginagawa mo, hindi lang salita, ginagawa mo rin. Yung hindi ka lang puro salita, nag-aak ka rin. Diba? Wait lang. Dito na ano ko guys na napansin ko sabi niya, siyempre kahit kanino man pwede madali nating sabihin ng I love you, kahit na madali natin sabihin, pero yung totoong I love you kay Langga lang, mayroon pala Langga, ngayon ko lang Langga na meron palang fake na I love you Langga, dahil kasi sabi niya yung totoong I love you kay Dodong niya lang binigay, no? Tsaka basta siya po, natatawa talaga ako dito dahil, guys, ngayon ko na-realize sa sarili ko na ito ang kinuha kong video clips ay blankong isip ko dahil ang naisip ko lang doon, gusto ko lang kukunan ng mga sinasabi nilang dahil ang nakaregistered sa utak ko noon, yung inis ko doon sa buzzer sa kanya ng live niya na ito. Kung natandaan nyo itong live ni Langga ay yung naka-t-shirt siya, naka-t-shirt ng puti, pero hindi natin na kinuha, no? So patuloy tayo. Wala naman po ako naramdaman na ganyan. Meron yung nagtagal-tagal. First time ko lang to. Hindi ko to alam mo yung naramdaman ko to. Siyempre masakit po. Ano lang. First love talaga ni Langga si Ruel, no? Si Dudong Ruel. Ganun pa rin feeling na mararamdaman mo. Ay, grabe. Siyempre, love mo yun. Kaya agad yun. Siyempre love mo eh. Ang I love you ay pwede mong sabihin kahit kanino, pero yung sincerity na galing sa puso mo is mahirap. Yes, totoo yan. Madali tayong magsalita ng I love you kahit kanino. Pilitan ka rin sa pag-I love you mo, gano'n. Mas maganda kasi kung mula sa puso. Kahit sa pagsabi mo sa magulang
ganun. Hindi, kapag nag-i-love you naman ka sa tao, feel mo naman talaga kung mahal ka ba talaga or hindi. Salamat po sa patuloy pong pagsuporta sa amin nilangga, lalo-lalo na po sa patuloy pong pagsubaybay sa aming mga ina-upload na video, kahit simple lang, pinapanood nyo, kahit kahit yung walang mga effects, yung mga simpleng vlog lang, pinapanood nyo pa rin. Kaya, thank you so much po sa inyo. Salamat po. Sobrang pong na-appreciate namin yun. Kahit po, kunti lang na views, or kahit ano pa dyan, basta ang mahalaga ay totoo tayo sa ating sinusuportahan, syempre. Kasi, so yun nga guys, no, sabi na dito, wait lang, iputol-putulin natin muna. Sabi niya, syempre guys, no, nagsabi nilang na iba yung nararamdaman mo kung talagang totoong mahal mo yung tao. Totoong mahal niya at the first time niya nga ito nararamdaman at ganito talagang hindi niya alam na para kumbaga unexpected silang na ganitong mararamdaman niya, mararanasan niya dahil talagang yung nga sabi niya na nang dati nang nagsasabi si Ruel sa kanya ng I love you, dahil nakikita natin lahat yan guys, doon pa lamang sa vlog ni Kalinga Prab. Sa vlog ni Kalinga Prab, lagi po talaga si Ruel nagbubulong sa kanya ng I love you, pero nakikita natin lahat na ang sagot ni Ruel, ni Langga is nakangiti lang siya. Ngiti lang siya, no, sa sagot palagi kay no. Tama yung sabi ni Langga na alangan naman mag-response siya ng I love you kung wala pa talaga siyang nararamdaman. At masabi natin, dito nga no, nasabi nga dito niya early, pero hindi natin kasi pinili ko lang ito dahil hindi nga tayo makakuha ng mahaba na clips, no. Pinili nga lang dito pinili ko lang dito at dito nasabi nga dito nilang na hindi pa siya nung nag-respond, siyempre dahil wala pa siyang nararamdaman, no, dahil kumbaga tinatugpo pa lamang sila doon, tinutokso sila ni Ruel at alam natin dito nga kasi sa live na ito sinabi nga nilang yung may mga email siya dati. Para sa akin, napakaganda po na nagsalita siya ng tapat, no? Nagsabi siya napakatotoo sa sarili niya. Yun po ang sa akin ay maganda pong nagpakatotoo nga dito si Richelle, no, sa kanyang mga sinasabi. Dahil yun nga, alam naman natin, no? Dahil kung sino yun, no? Alam natin kung sino yun. At yun nga, syempre nararamdaman at later on nararamdaman na lamang dito nilang no, na na-develop siya kay Ruel. Dahil kita natin guys na si Ruel ay hindi po mahirap mahalin. Dahil una-una mabait na tao at nakita nilang kung gaano si Ruel din kasipag, kasinsero. Pinakita talaga ni Ruel din na pagka-consistent niya kaya lang gaano sa mga pangako niya dito. Kaya hindi po siya mahirap mahalin ni Richelle. Kung bakit kahit na si Richelle ay nagulat na lamang siya na siya rin ay nag-response ng I love you kay Ruel, di ba? Ito po yung pinakamaganda kung bakit ito nga nagpapasalamat si Langga, nagpapasalamat siya dito na kahit sa simpleng vlog lang nila, walang pa effects na ay sinusuportahan pa rin natin. Dahil why? Why na sinusuportahan pa rin ng karamihan? Kasi nakita sa kanila ang totoo, ang natural act nila, ang natural na feelings nila sa isa't isa, walang pag-arte. Diba? Yan po yung walang pag-arte, kaya nakikita sa kanila yung totoong nararamdaman sa isa't isa. Nakikita nilang dalawa. Yung totoo nilang nararamdaman niya guys, no? Kaya talagang makita natin na kung bakit minahal sila ng mga tao. Dahil ang nakikita ng mga tao ay yung totoong feelings nila sa isa't isa. Diba? So yun ang nakita natin kung bakit sila minahal. At dito nga nagpapasalamat nga silang na kahit sa simpleng pag-video nila ay talaga nandun tayo. Dahil tayo ay nagustuhan natin yun dahil nakita natin ang totoong feelings nilang dalawa sa isa't isa. At alam naman natin na tayong lahat ay talaga nag-aabang doon guys, no? Nag-aabang sa mangyayari, anong mangyayari kasunod. So yun ang nakikita natin kung bakit sinusubaybayan pa rin natin lahat sila, di ba? So patuloy tayo guys dahil habang para sa ating sinusuportahan syempre. Kasi mas maganda po talaga kung lahat tayo masaya lang, walang di ba? Langga. Para sa di ba? Ito pa pinasabi niya maganda yung tayo lahat ay masaya lang, walang kung ano. So sana ito ay
mabigyan pansin din no, ng mga ibang supporters, kung ano man mga kaguluhan, ay ayusin na po. Huwag po natin silang bigyan ng stress, silang no? Dahil siyempre, sa tingin natin ba dyan ay hindi niya na nakikita at hindi niya nalalaman kung ano mga nangyayari sa palibot. Alam po nila yan. Kaya sana sa mga totoong nagmamahal, kung mahal niyo po talaga sila, ay magkaayos na po ang lahat. Huwag na po kayo magkaroon ng mga kunting hindi pagkakaintindihan. Yun lang, di ba? Yun lang ibig sabihin doon nilang mag-ano po kayo, alam nyo guys, masabi ko sa inyo, silang guys, matalas po ang pakiramdam. No? Nakikiramdam lang, yun nga sabi niya dito ay talagang nakikiramdam siya at nagmamasid lang siya sa tao. Alam niya ang tao kung nagsasabi sa kanya ng totoo or hindi. Diba? So, patuloy po tayo. Ang love po, doon na po yung, dyan na po yung respeto nyo, yung pag-unawa sa bawat isa, yung kapag nangako ka is talagang hihintayin ka. Yung hindi lang siya salita, kundi gagawin niya talaga. Tsaka, ang love kasi, ano siya, nakakabaliw ang love talaga. Nakakabaliw ang love? Narinig niyo yun? Grabe lang ga. And yung pag-uunawa, yung understanding syempre. And then yung pagiging consistent nyo sa isa't isa. Alam niyo bakit nasabi niya yung, ang love kasi nakakabaliw? Kasi nararamdaman niya. Nararamdaman niya guys na feeling nilang na ganun nakakabaliw kasi nakita natin na kaliwat kanan may mga issue, kaliwat kanan para may mga issue na lang, pero nandun patuloy pa rin silang lumalaban. Patuloy silang dalawa ni Ruel lumalaban. Kaya siguro yan nasabi nilang gano'n, nakakabaliw yung love. Totoo, langga, yan din ang pakaingatan mo dahil pag hindi mo yan naiingatan, careful dahil baka yan din ay hindi mo makontrol, no? Mahirap na masaktan ka ng gusto, di ba? Patuloy tayo, guys. Yung kahit na wala kayo sa tabi sa isa't isa, basta yung mga pangako is hindi pa rin nalilimutan kahit na makita ka na higit pa sa kanya. Ganun. Sa akin kasi, kahit na bata pa lang ako, talagang inano ko sa isip ko na mahalagaan ko kung sino yung mga taong dumarating sa buhay ko. Yes, correct. Tama yan. Paparamdam ko kung gaano ko sila kamahal, kung gaano sila kahalaga sa buhay ko. Kasi once na nawala sila sa buhay ko, alam kong pagsisisihan ko rin balang araw. Kaya nga nagsisisihan. Nakakapangilabot yung mga words na binibitawan nilang no? Siyempre, diba, dami kong mga pangako sa kanya. Kaso, hindi rin natupad kasi maaga siyang nawala. Super dami kong pangako kay mama na sa kanya, sinabi. Super dami talaga, as in, super dami. Sa kanya ako talagang nangako. Si Papa naman kasi dati, hindi ko naman siya nakakausap na masyado kasi nga, syempre, mas tayo sa mama, sa mother tayo. Mas... Kasi sa ina natin, sa babae kasi, sa akin lang ang experience. Kasi sa babae, ano siya, hindi ko naman sinasabi na ang lalaki ay hindi understanding. Pero ang mama kasi ay, iba siya. Iba siya mag-comport, iba siya magparamdam ng pagmamahal niya. Although may mga nanay na hindi naman sila expressive na tao, pero yung nila. Si mama kasi hindi siya masyadong expressive. Kumbaga, hindi siya nalailabi sa amin, pero the way siya mag-care sa amin is talagang ma-feel mo. Ma-feel mo yung pagmamahal niya. Alam mo yun, ito yung gigising ka ng umaga ay may mag-aasikaso sa'yo, lulutuan ka ng baon mo. Yun yung nakakamiss kay mama, tsaka masarap siyang magluto. Kay mama kasi, sa kanya ko kanya-kwento lahat. Kapag may crush ako, kapag may achievement ako na yung maganda, na good news sa kanila. Kasi gusto ko kasi
Kahit sa simpleng achievement lang, mapasaya ko sila. Totoo yan guys, no? Yung magulang, kahit na maliit na bagay lang, pagdating sa mga anak niya ay talagang hindi mo na masukat yung kasayahan ng magulang, no? At dito tama tong sinabi nga nilang na kaya sa mama siya na open dahil ang mama niya is understanding. Totoo po yun, no? Pagdating sa parents, kung sino ang malapit sa mga anak, mostly ang malapit sa anak ay ang mga ina, no? Lalo na sa mga anak na babae, dahil kasi siyempre, pag babae ka, madali mong malapitan yung ina mo, hindi ka mahiya magsabi kung ano ang gusto mong iparating sa kanya, like a problem mo pagdating sa mga boyfriend or sa mga crush mo, parang nandun lang, no? Kasi ganun po yun guys, kagaya sa akin po yung mga anak ko, ay talagang, lalo na yung panganay ko noon, sa age pa lang ng panganay ko noon na kasing medyo bata pa dito kay Langga, no? Nagsasabi po talaga sa akin, kaya minsan noon natatawa na lang ako noon sa anak ko. Dahil sabi ko, kala ng anak ko naman ito parang ano lang. Pa, siyempre mga bata, yung crush nila, hindi natin mapigilan. Normal yun sa kanila na magkaroon sila ng crush. At nandun sa atin ng mga ina na marunong tayo magpayo pagdating sa ganitong sitwasyon ng mga anak natin. Alam natin kung anong sabihin natin sa kanila, di ba? Yun to po sinasabi ko na tayo na magulang, try natin na makuha ang loob ng ating mga anak na hindi lamang natin sila palaging pagalitan, pagsabihan ng mga mali, kundi nandun po tayo na magulang ay magiging try natin na i-level natin ang sitwasyon natin sa kanila. Sa ganung pamaraanan ay madali mo po mapaano yung anak mo, no? Sa ganung pamaraan, kasi yun ang ano ko na sa ganung pamaraanan, yung anak ko ay hindi magsisinungaling sa akin. Kasi yun nga, sinasabi ko sa mga anak ko, hindi lang ako ina, hindi lang ako ninyo ina, turing nyo ko isang akong kaibigan, ituring nyo ko na ako ang best friend nyo. Kasi mas maigi, para sa akin kasi guys, ito yung naramdaman ko, mas maigi ako magiging best friend ng mga anak ko kaysa sa ibang tao. Dahil baka pagdating ng araw ay wala ding mangyayari. Ano din, di ba? Kasi ikaw na ina, alam mo na hindi mo ipapahamak ang iyong anak. At ito tama din sabi nilang gano'n, kasi mama niya daw hindi aggressive mag-show ng love. Kasi Bisaya nga kasi ang mama nilang gano'n. Bihira sa Bisaya ang makakita ka ng mga ganyan, no? Na showy, na ang pag-care. Pero deep inside ay mahal nila kanilang mga anak at pinapakita nila through action, not words. Ganun po ang mga Kabisayan. Kaya sige, patuloy tayo dito guys. Medyo ano na tayo dito. Kung sa anak niya mangyari yun, siguro hindi yan. kasi nga sila yung sila yung dahilan kung bakit ginagawa ko yun. Kahit na nahihirapan ako. Sayang nga lang, naging with honor ako, wala na si mama. Sabi pa naman yung sa akin kapag naging with honor ako, bibigyan niya ako ng cellphone dun. Kaso, wala na. Pero okay lang yan. Nandiyan pa naman si Papa. Super proud yun sa akin si Papa. Sa amin. Super proud na masyado. Tsaka, lagi nakasuporta si Papa. Kaya nga wala akong masabi niya kay Papa eh. Alam mo yung tiwala niya is talagang nandiyan sa iyo. Kumbaga po, kung may nanonood man na may ayaw sa akin, gusto ko lang pong i-remind sa inyo na ito, tandaan nyo. Siguro kung anak niyo po ako, mag-feel niyo rin po kung anong nararamdaman ko. Kasi alam niyo po yun, kasabihan niyo po ako ng mga bagay-bagay na sobrang sakit, sobrang negative impact sa tao, syempre. Alam niyo po kung sa anak niyo mangyari yun, siguro mag-feel niyo rin po ako. Exactly. Kasi alam niyo yun, kapag nagsasabi kayo ng masasakit sa tao, grabe yung epekto doon sa tao talaga. Minsan pa nga nauuwi sa depression. Diba? Kaya, thankful ako kasi hindi naman ako yung tao na, oo, iiyak ko yan, pero, so ayan, iniiyak ko yan. Kasi nga,
Masakit eh. Bakit niyo sinasabi yun? Hindi nga sa akin sinasabi ng mga magulang ko yun. Exactly, hindi niya sinabi sa kanya na magulang niya, tapos tayo sasabihin natin sa kanya. Kahit na kahit na alam ko, inis na sila sa akin. Alam ko yan kasi lagi ako nakakabasa ng mga negative comments sa akin. Mga TikTok, FB, or YouTube, lagi ako nakakabasa. Kaya nga ngayon, medyo naiimpyo na tayo kung ano man yung sinasabi. Kasi paulit-ulit lang naman eh. Paulit-ulit lang naman yung sinasabi nila. Pero nagpapasalamat pa rin po ako sa inyo kasi nga lagi niyo akong binabantayan. So, dyan na tayo guys, no? Yan, hanggang dyan na lang tayo kasi hindi, na more than 10 minutes na tayo. So, tama ngayon guys, no? Ayun ang sinasabi nilang na siguro sa mga ayaw sa akin, tandaan po natin na itong sabi nilang sa mga ayaw sa akin, kung marinig nyo ito, siguro kung ako ang nagiging anak nyo at naririnig nyo ito, sinasabihan ng anak nyo ganito, masasaktan din kayo. Tama po, di ba? So, yun po ay pakatandaan po natin ng mga basher. Bago po tayo magbasa kanya, kay Richelle Morales Vlog, isipin po natin na tayo po ay may mga anak din po. Or kung tayo ay walang anak, isipin po natin na tayo po ay may mga kapatid din na mga babae. Diba? Yun na lamang po, no? Huwag po tayo basta, huwag natin gamitin yung social media na para mambas ng kapwa natin. Dahil, yun nga, sabi nga nilang na maari pang iba ay magkakaroon ng depression. Dahil minsan na muntik-muntik na yan sila magkaroon ng depression. Dahil sa dinibdib niya ay mga pambabas nyo, no? Sana maisipan nyo. At dito, doon, hindi ko na yun kinuha guys, no? Yung mga kwento nilang tungkol sa kanyang mga emu, dahil ayoko pong ma-replay pa dito ulit na baka kung ano namang gawin ng mga basher. So dito, ang para sa akin, bago ako mag-explain nito, ang pagsabi nilang doon sa kanyang live, nagkwento siya ng kanyang mga emu. Siyempre sinabi niya na kay Ruel niya lang, no? Kay Ruel niya lang nararamdaman ang ganito, na kasaya siya, na mahal niya, dahil si Ruel nga talaga ang kanyang mahal. So doon guys, maging masaya sana tayo doon. Naging masaya tayo sana doon dahil bakit? Si Richelle Morales Vlog ay naging totoo po sa atin. Nagpakatotoo lamang po siya. Why na sinabi ni Richelle yun? Why na nagkwento si Richelle? Why nagkwento silang ng ganun? Kasi alam nyo, feeling nilang na close siya sa inyo. No, na mga kanyang supporters, subscribers, napifeel niya na gusto niya ibalik sa inyo sukli ang pagmamahal din. Kaya hindi siya nag-atubili na ikwento yun sa inyo dahil para sa kanya, walang mali siya po yun doon, ang kanyang pagkwento. Yun nga lang, ang yung mga basher na sobrang malisyoso. Yun lang po. Ito kasi hindi natin doon masabi silang kagayan niya. Nakikita natin may mga vlog sila ni Ruel. Hindi lamang sila nag-iisa, bakit ba kailangan ibas? Bakit kailangan ba gagawa ng kwento? No? Kung pabangit pa ng kwento. Pakatanda natin guys, kung nasaan ba banda silang ngayon sa kanyang nararamdaman na pagmamahal kay Ruel. No? Hindi natin yun matawag na Eros Love. Diba? Dahil naintindihan natin ang Eros Love guys, may kasamang sexual passion. Para lamang yun sa mga may desire sa pagtatalik, no? Yun ang matatawag ng sexual eros love. Diba? Ang filial love naman, deep friendship, no? Nandun sa friendship dati, nandun siya, deep friendship sa makabarkadahan. Ang nararamdaman ng ganun. Nasaan ba banda dun silang Ang deep, ang filial love is yung mga pagmamahal mo sa mga barkada mo, pagmamahal mo sa mga kaibigan mo, kayo ay makagrupo. Na minsan, pagbawalan na kayo ng magulang nyo na huwag umalis, pero may trabaho ka dito sa bahay, huwag ka umalis, pero gusto umalis kasi mabarkada mo, kailangan makasama ka, di ba? Yun pong tinatawag na filial love. At yung agape love, ano naman yun?
agape love. Love of yourself. Ay, hindi. Nandun tayo sa agape love. Love for everyone. No? Agape love. Mahal mo ang lahat. Mga kaibigan mo, gusto mo mahalin silang lahat. Na ganun. Kaya, dito, sa sinasabi natin, wala pa dito, wala pa dito silang no, sa sinatawag na hindi pa siya nakarating sa parang nasa mga puppy love or nandito na siya sa agape love, no, na minahal niya dito si Ruel na without expectation, walang kapalit na hinihingi, no, unconditional love. Dito na silang sa agape love na napahasok si Rachel dito na napasok sa agape love. Agape love is a selfless, unconditional, often universal love person willing to do anything for another, including sacrificing themselves without expecting anything of return. Diba? Yun po yun, guys. Dito silang dalawa ngayon sa agape love, si Rachel, ito ngayon ang nararamdaman niya kay Ruel. Hindi pa naman natin matawag yun na true love sila dito dahil si Rachel ay napakabata pa. So sa mga tao, sa mga basher na kung ano-anong pinagsasabi nyo na nag-iisip kayo ng kadumihan kaagad na kung ano-anong mga duming iniisip nyo, ay hindi naman natin nakikita sa kanila. Normal po sa kanila ang minsan ang gulo nilang dalawa na kung anong parang mga bata na magkilitian o normal po yun. At yun po ay hindi natin pwedeng bigyan ng ibang kahulugan dahil yun po ay nasa harap na sila ng kamera, hindi nila tinatago yun. Ibig sabihin, wala po silang itatago, wala po silang tinatago sa kanilang mga subscribers. Tayo lang po na minsan ng ibang mga viewers, lalo na sa mga basher, ay gumagapang dumudumi kung ano-ano nang pumapasok sa utak. Diba? Kasi may kamera nga hindi nga sila nahiya magpakita dyan sa kamera. Kasi ang sa isip nila, wala silang ginagawang masama. So why? Kailangan natin silang ibas ng kung ano-ano. Bakit natin kailangan sa tapunan naman kung ano-anong salita? Dahil muna nga, pinapakita nila sa atin, pinapakita nila sa tao, sa mga supporters, kung anong ginagawa nila. Nandun sila sa Kubo Serye ni Kuya Awi. Ang dami naman ng bus doon dahil nandun sa taas silang dalawa lang. May mga tao sa baba, nandun sina Kuya Awi, nandun sina Jen Estrada, mga kasama nila nandun sa baba. So, po tayo, maging open mind po tayo, wag po tayo masyadong mag-isip ng kung ano sa kanilang dalawa. Normal po ako para sa akin, nakikita ko lambingan nila, nakita ko yung harutan nila dyan ng dalawa sa yung kilitian nila. Is normal po yan. Nakita ba natin na may ginagawa sila sobra dyan? Diba wala? Kaya sa mga basher po, ito na lang pakatandaan natin, yung sinabi ni Rachel na halimbawa po ako naging anak nyo at sasabihan kayo ng mga ganyang tao, anong mariramdaman nyo na sinasabihin ng mga anak nyo ng ganyan. Yan po pakatandaan natin yung sinabi niya. At dito nga napakatalino nilang magsagot na ganyan. Totoo, tama po yan. At dito, dahil lang doon sa pagkwento niya ng kanyang mga imyu, habay naglabasan ang mga totoong behind the scene na mga basher nilangga. Nandyan lang, na sumisilip lang, nandyan lang pala nakabantay sa kanyang sasabihin. Kaya guys, please lang po mga kalanggap, kung totoo po kayo, sulit kayo, Rochelle, mahalin niyo po sila ng totoong pagmamahal, si Ruel at si Rachel. Huwag po tayo magbigay ng kung anong karumihang pag-iisip sa kanila. Huwag po tayo magbigay ng anong karumihan, kundi mahalin natin sila dahil sila po ay tinatry pa rin nilang pakita sa atin na kung paano tayo maging masaya sa kanilang vlog. Even though na sinasabi nga nila pasalamat siya na kahit simpleng vlog lang nila ay nandyan tayo, pero tinatry pa rin nilang mapakita na talagang mabigyan kayo ng kasayahan, diba? So ganun na lang, dapat tayo ay magiging open tayo at tayo din ng mga supporters,
nandun po ang ating respeto. Respetuhin din po natin silang dalawa. Hindi lamang po dahil tayo ay supporters, masabi na natin anong gusto natin sabihin. Magbigay din po tayo ng respeto sa kanilang dalawa. Yun lang po hinihingi ko sa inyo. Dahil respetuhan lamang po. Dahil sila po ay talaga tinatry din nila ang magpakita ng kasayahan sa inyong mga mata. Diba? So, dito, klaro dito guys, sinasabi ko na sana ay maintindihan ito ng mga basher dahil silang ay wala pong intensyon na kung ano-ano pa, kundi parang, kasi na-feel ko yun, nang nagkwento silang na yun, nandun ako, nanonood ako, silent ako diyang nanood, kasi nasa work tayo, tapos na pagdating dito sa bahay, nireview ko pa talaga ulit, nakikita ko lang dun sa kanyang live, na parang kasi una doon nagkwento na siya doon tungkol sa kanyang mama Yung parang, yung marami siyang pangarap, marami siyang pinangako kay mama niya. Alam niyo ba guys, the way na nagkwento doon silang na carried away siya, na namimiss niya ang kanyang mama. No? Na carried away na siya doon, na miss niya talaga ang kanyang mama. At parang nawala na nga siya na gusto niya tuloy-tuloy na, kasi feeling niya ay close siya sa inyo, close siya sa makaharap niya doon sa camera, close siya sa mga viewers na yon. Ganon si Richelle ka-open sa inyo. So sana tayo ng mga viewers ay maintindihan natin. Huwag po tayong mambas. Wala po kasi dapat doon ikabas. Bakit kaya may lumabas ng mga basher na ganon? Diba? Kasi doon naintindihan ko doon dahil sa mahaba doon na kwento nilang patungkol sa kanyang mga pangarap na ipinangako niya sa mama niya. I know na na-carried away silang na doon dahil sa pagkamiss niya sa kanyang mama. Kaya parang nandun na tuloy-tuloy na siya, pati nagkaroon na siya ng pati ang kanyang mga MU ay naikwento niya, no? Naikwento niya, pero para sa akin walang problema yun. Pass is pass, as MU lang yun, normal yun. At saka natural yun sa kanyang mga kaedad. Sa maedad niya na ganun. At dahil ako, bakit ko nasabing normal yun? That time I'm working in Hong Kong, ang anak ko is ganyan, or siguro ang anak ko is kasing edad ni Shirley, no, ng kanyang kapatid. May ganyan. Siyempre kasi tawag nila, crush nila, no? Crush nila yan, immune nila, crush nila. Tapos may sabi ng anak ko, mama, wala na kami nun. Wala na kami yun. Tapos may isang linggo lang, mama, mayroon naman kong bagong crush. No, kinatawa ko dun sa anak ko. Alam mo, sinagot ko dun sa anak ko na, careful. Kasi tayo, careful sabi ko. Hindi yun parang t-shirt na nagpalit-palit ko. O mama, crush lang naman yun. Ganon po yung sagot ng anak ko. So, ganon po. Naintindihan ko po silang na ganon. Ang ganyan kinikwento ay crush lamang po yun. No? At syempre dito nga, sa kay Roel niya nararamdaman ang totoong pagmamahal. Kaya sana maintindihan po natin. Huwag po tayo maging makitid ang utak. Please lang. Huwag po tayo maging makitid ang utak dahil kung kayo ay committed ang utak, tandaan nyo, mas marami po sa inyo ang naging masaya na nakikita si Richelle na nagkukwento ng gano'n. Di po ba? Ganun lang yun, guys. Kaya kung ayaw nyo siya na narinig na kwento ng gano'n, huwag kayong manood. That simple as that. Huwag kayong manood. Kung ayaw nyo siyang nasasaktan kayo sa kanyang mga kwento na ganyan. Why kayo nasasaktan? Dahil ayaw nyo kay Roel para kay Richelle? That's true. Minsan pa sorry minsan masakit si Ate Yoli magsalita, but I really need to tell you the truth. Diba? So, bago tayo rin dito, guys, bago din si Ate Yoli madala, ay nais ko po muna magpasalamat sa inyo. Thank you so much and God bless everyone. Putulin na natin at sana po, abangan niyo po ang ating next reaction video at pasuyo po, pasupport po ng Road. Ang kasamaan ko po dito sa Road sa Rochelle Official Reactor Defender, di ba? Kasama, lalong-lalo na po ito, no, ang aming presidente na si Lisa Nabal,
pa-support po natin ang aming Vice President na si Berluloy Stinking, and Ate Yolis Vlog, ang Secretary, ang aming Treasurer ay si LC Supremo, and ang ating auditor ay si Marsano TV 2.0, at ang ating PIO ay walang iba ay si Wow Life TV. At the rest po, ang aming mga members, pa-support po natin silang lahat, sina Trending Pia, RC Supremo, Amazing Jano, sino pa, hindi ko na Mars Marasigan, and Buboy TV, Dung A, sino pa? Guys, tulungan niyo ako. Hindi ko wala kasi ang listahan sa akin. Basta lahat po, no? Miss Life, ayan, wag niyo po sila guys kalimutan. Suportahan niyo po ang kanilang bawat upload. Suportahan po natin sila dahil wala po kami guys, wala kaming hangarin dito. Inuulit ko, kaming nandito sa road, wala po kaming hangarin, lalong-lalo ng ating presidente na si Lisa Nabal. Ang hangad po namin dito, hindi lang po kami bilang reactors dito. Actually, masabi ko po, that is the reality, no? Masabi ko na pinakatotoo, iilan po kami dito ang reactors, the rest po ay sila po ay naging kasamaan po natin para makapagbigay ng kapayapaan sa bawat community. Dahil gusto lamang po natin dito ay maging tahimik ang community ng Rochelle, no? So, thank you so much. Sana po masa namin ang inyong mga suporta. Thank you so much sa inyo lahat. Suportahan niyo po ang aming mga upload, at lahat po ng mga kasamahan ko dito ay suportahan po natin. Maraming salamat po sa inyo. And God bless everyone. Bye!